Magandang araw po sa ating lahat mga kaibigan. Welcome back sa ating channel. At this time ay may gagawin po tayo na isang unit ng TV mga kaibigan. Ang brand ay, ayan po, Ace. Siyempre maulan ngayon mga kabalita. Natuluan daw po sa likod dito mismo sa board ang unit na ito. At kapag i-plug in po natin mga kabalita ay wala pong standby voltage. Ayan, dyan dapat yan subukan natin mga kaibigan. Plug in. Ayan na. Alright. So wala wala rin namang main switch. Dapat may standby na po agad tayo dyan Ayan may mga bakat pa ng tulo. So natulungan tayo ng ulan para kumita. So sa ganun mga kaibigan, doon sa mga nais madagdagan ang kaalaman, mga basic ayan, samahan niyo po ang inyong lingkod sa isa na nabang pagbukas ng unit mga kaibigan, isang unit ng TV 43 ang sukat inches mga kaibigan. Smart TV na po o Android mga kaibigan. Ayan. So maya ay balikan natin ang video pagka nabuksan na po natin ang takip. Abala lang po ito. Ito na mga kaibigan, ang unit. Check natin ang main board. Ayan, dito tayo. Yan. So ang liit ng board sana ay nag-break ang fuse natin mga kaibigan, para kahit paano ay hindi tayo magpalit ng main board. Ito ang fuse natin. Yun ang unang i-check natin pagka ang unit ay nabasa mga kaibigan, dahil sigurado yan ay puputok pero hindi po sa lahat ng oras, dahil minsan naman ay hindi pumuputok ang fuse, nasisira po agad ang regulator. Okay, so na to, Android TV mga kaibigan. Nakikita yan dito, Ace, bago pa. Mahamak si ulan pero sa atin ay tulong. Yan po mga kabalita, tama ba yun? So yan, i-check natin ang muna, ang filter cap kung nagkaroon ng voltahe kung pagsaksak natin, para mas mabilis ang pag-trace ng problema. Ayan, yun natin. Check natin para at least nakaka tayo, alam natin na may charge. Oh, meron nga. Ayun 305. Ibig sabihin hindi pwedeng mawag tayo doon agad-agad mga kaibigan sa filter cap na yan. Ayan kasi malakas ang charge nya. Kalimitan pagka ganyan ay hindi po yan magdi-discharge dahil hindi po nag-circulate ang power mga kaibigan. Yan ang tutuklasin natin So ito mga kabalita, ang mabilis na paraan sa mga ganito ay magsukat po tayo ng voltahe habang nakaplug-in ang unit mga kaibigan. Ingatan lang po huwag mahawakan yung ibang part na pwedeng maka-shock sa atin o makakurike. So ito mga kabalita, may test point dito, 12 volts na dapat. Alright, plug-in na natin. Wala pa rin standby kailangan may masuka tayo dito. O walang 12 volts. So ang zero natin ay sa primary pa gaya kanina may voltahe ang filter natin, pero yung pag-release wala. Ito mga kabalita, voltage check natin.
Ito test point yan ano, ng 12 volts. Ito yung kulay dito. Ayan, yung kulay puti na yan, yung empty na socket. Kailangan may mabasa tayo dyan na 12. Pagka wala, hindi po talaga magpapower ang unit ano, mga kaibigan. So subukan natin. Ito, wala guys, mga kabalito, wala tayong 12 volts. Ibig sabihin nito, dito pa lang sa primary ang problema natin. Check natin ang filter ulit. Ayan, may 315. Maraming pyesa to dito sa loob natin to. Meron. AC nga natin. Hindi pumutok ano, yung fuse natin mga kaibigan. Ayan, 228. Buo ang fuse natin. Alright, yan ang problema. So yun ano mga kaibigan, sa ating pag-check ay may problema po ang ating drive IC at yung regulator po natin mga kaibigan ano, kaya ganoon ang nangyari, wala tayong secondary voltage na mabasa. Pag ganito ay syempre instead na magpalit po tayo ng board ay hanap po tayo ng ibang alternatibo na makamura ang may-ari o yung suki natin ano mga kabalita. Sa ganitong pagkakataon, instead na magpalit tayo ng board ay hanap po tayo ng pang-convert yung 4 wires na mga kaibigan. Yun ang antayin natin. Dahil wala tayong magagawa dito, kaysa naman magpiyesa-piyesa tayo na malilit na piyesa na yan, bubungkalin dun sa board na dati. Dahil mahirap makabili niyan mga kaibigan. So, yun lang ang gagawin natin. Kakausapin muna ang may-ari mga kabalita. Siyempre abangan niyo po kung ano ang magiging resulta ng ating paggawa sa Android TV na ito mga kaibigan ganun lang po ang estilo natin mga kaibigan. So abangan ang ating part 2 ng video ito mga kaibigan. Thank you and God bless po.